ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming pamilya ang nahihirapang tugunan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Karamihan sa kanila ay tahimik na nagpapatuloy sa buhay sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap. Ikaw, kabarangay, ano ang nararamdaman mo kapag nakakakita ka ng pamilyang salat na salat sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Bella. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ang lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan ko. Tatlo po kaming magkakapatid sa pamilya namin at nakatira lang po kami sa barong-barong na bahay sa isang squatters area dito sa probinsya. Ang papa ko po ay isang construction worker at ang mama ko naman ay isang selbedora sa isang maliit na kainan. Kahit na may mga trabaho po ang mga magulang ko ay hindi pa rin po ito naging sapat para matustusan ng lahat ng mga pangangailangan namin. At dahil walang-wala po kami, ito rin ang naging dahilan kung bakit elementarya lamang ang natapos ko. Pero kahit elementarya lang ang natapos ko ay ginawa ko pa rin ang lahat para makatulong sa pamilya, lalong-lalo na at ako pa naman yung pinakamatanda sa aming magkakapatid. Araw-araw po akong nangangalakal para lang makaranas ng kaunting ginhawa sa buhay. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay hindi naging sapat yung pangangalakal para umasenso kami sa buhay. Kaya ng mga panahong yon ay dito ko napagtanto na kung gusto kong umasenso sa buhay ay kailangan kong makapagtapos ng pag-aaral. Ang totoo po niyan, inggit na inggit po ako sa mga naging kaklase ko noong elementarya dahil karamihan sa kanila ay nakapagtapos na ng kolehiyo. At ang iba sa kanila ay nakapag-abroad na at doon ko na po napagtanto na kailangan kong bumalik sa pag-aaral kung gusto kong makaranas ng kaunting ginhawa sa buhay. Pero nagdadalawang isip ako na sabihin kina mama at papa ang kagustuhan ko na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi sigurado ako na hindi sila matutuwa dahil ang gusto ng mga magulang ko ay yung magpatuloy ako sa pangangalakal para makatulong sa pamilya. Pero habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas lalo akong nalalapit sa masaklap na katotohanan na walang magandang buhay na patutunguhan ang pangangalakal ko. Kaya naglakas loob na akong sabihin kay mama yung tungkol sa kagustuhan kong bumalik at makapagtapos ng pag-aaral. Ba't naglalaba pa kayo? Gabing-gabi na. Oh, Bella, ba't ngayon ka lang? Pasensya na po. Matumal kasi yung pangangalakal kanina eh. Ay, bale na lang. May awa ang Diyos. Suswertehin ka rin bukas. Eto po pala, may dala akong bihon at sardinas para sa atin. Ay, salamat naman sa Diyos. Sigurado akong matutuwa yung mga kapatid mo niyan. Ay, siya nga pala. Yung mga kapatid mo natutulog na. At yung papa mo naman, ayun, nakatulog na rin. Napagod yata sa trabaho niya sa construction. Kumain na po ba kayo? Pinagtitiisan na lang muna namin yung natitirang tuyo kanina. Tapos nangutang na lang ako ng 1 kilong bigas dyan sa kapitbahay natin. Hindi na kasi nakatiis yung mga kapatid mo eh. Tapos yung papa mo naman, sa susunod na linggo pa sasahod. Ako na pong tatapos dyan sa mga nilalaban nyo. Matulog na po kayo. Ay naku, hindi. Kailangan na kasi ito bukas eh. Ay, mas madali matatapos to kung pareho natin pagtutulungan. Sige ho, tulungan ko na po kayo.
Pero ma, huwag niyo pa rin kalimutan na magpahinga ha. Ay naku, hindi pwede. Tuloy-tuloy yung mga gastusin dito sa bahay, kaya dapat tuloy-tuloy din ang trabaho. Pero baka kayo naman ang magkasakit niyan. Anak, hindi uso sa ating mga mahihirap ang magkaroon ng sakit. Para lang yan sa mga mayayaman. Kayo po talaga. Hirap na nga tayo sa buhay, nagagawa niyo pang magpatawa. Anong gusto mo gawin ko? Maglupasay ako dyan sa sahig habang iniisip kung gaano kahirap ang buhay natin? Hindi naman po sa ganun. Pues kung ganon, tulungan mo na lang kami ng papa mo. Kasi sigurado ako na kapag naubos na yung sardinas at bihon na dala mo, mahihirapan na naman tayo nito. Bati nyo na lang po gamitin yung ibabayad sa inyo dito sa labada. May utang pa ako sa amo ko. Kailangan kong bayaran yun kasi kung hindi, sigurado ako na hindi na ako pauutangin nun. Ma, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Ano yon? Gusto ko po sanang bumalik sa pag-aaral. Bella naman, hindi na nga sapat yung kinikita namin ng papa mo. Tapos ngayon, gusto mo pang bumalik sa pag-aaral? Ano ka ba naman? Wala tayong pera para dyan. Kung hindi nyo po kaya, wag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan. Mag-working student po ako. Huwag ka nang magmatigas. Hindi ako makakapayag dyan sa gusto mo mangyari. Ma naman! Ni minsan ba hindi kayo nangarap ni Papa na magkaroon ng maganda at maginhawang buhay? Yang pangarap na yan, para lang yan sa mga mayayaman. Hindi tayo mayaman, Bella. Ayoko na ng ganitong buhay. Kailan po ba kayo matatauhan, Ma? Kapag namatay na tayong lahat sa gutom? At ano namang kinalaman nun sa kagustuhan mo makabalik sa pag-aaral, ha? Dahil yun na lang ang natitira nating pag-asa para makatikiman lang ng konting ginhawa sa buhay. Kaya sige na naman no, parang awa nyo na, pumayag na kayo. Para din naman sa inyo to eh. Hindi. Mas lalo tayo mahihirapan kung itutuloy mo yung binabalak mo. Alam niyo po ba na nakapagtapos na ng pag-aaral yung mga kaklase ko noong elementarya? Yung iba nga sa kanila nangingibang bansa na eh. Kaya naman pala nagkakaganyan ka. So ano, naiinggit ka? Ganun ba yon? Oo, naiinggit ako sa kanila kasi hindi nila kailangan magtiis sa toyo at kanin. At mas lalo lang akong naiinggit sa kanila kasi hindi nila kailangan mga lakal para makaraos sa pang-araw-araw. Tigilan na natin to, Bella. Naririndi na ako sa mga pinagsasasabi mo. Alam mo, naghahanap ng kasambahay yung kaibigan ng amo ko. Total nasa edad ka na naman. Siguro panahon na rin para mamasukan ka. Mas gugustuhin ko na lang mga lakal at magpakahirap bilang working student ng sabay kesa mamasukan bilang kasambahay. Ang tanda-tanda ko na, pero elementarya lang ang natapos ko. Ayoko na ng ganitong pakiramdam, Ma. Diyos ko, Bella. Sigurado akong patay na kami ng papa at mga kapatid mo sa oras na makapagtapos ka ng pag-aaral. Kaya sige na, huwag ka nang magmatigas. Sasabihin ko na sa amo ko na mamamasukan ka bilang kasambahay dun sa kaibigan niya. Pero Ma... Matulog ka na. Ako na magtatapos ng mga labada ko rito. Sige na, bago pa ako tuluyang mapikon sa'yo. Noong una ay tutol na tutol ako sa gusto ni Mama na pagtrabahuhin ako bilang kasambahay sa kaibigan ng amo niya. Kahit mahirap kami at salat sa buhay, may mga pangarap pa din ako at mga ambisyon na gusto kong maabot. Pero naiintindihan ko rin naman, Papa Dudut, kung bakit ganon mag-isip si Mama. Kasi karamihan sa mga kamag-anak namin ay nagtatrabahong kasambahay o di kaya ay nagtatrabaho sa mga karinderya. At siguro'y yun na rin mismo ang dahilan kung bakit hindi nakikita ni Mama ang halaga ng edukasyon. Wala akong naging kakampi sa kagustuhan kong bumalik sa pag-aaral. Kahit si Papa ay sumang-ayon din sa gusto ni Mama na pagtrabahuhin ako bilang kasambahay. Kaya wala akong naging choice kung hindi ang mamasukan bilang kasambahay. Lalo na noong makita kong naapektuhan na rin ang mga kapatid ko sa sitwasyon namin. Kasi may mga pagkakataon na nagkakasakit na sila dahil sa gutom. Siguro kung naging only child lamang ako ay hindi ako papayag na mamasukan bilang kasambahay. Pero mahal ko yung mga kapatid ko at ayokong maranasan nila yung hirap na dinanas ko. Kaya naman kahit mahirap ay pumayag na lamang ako na maging kasambahay para makatulong sa pamilya namin. 3 oras ang layo ng bahay kung saan ako namasukan bilang kasambahay.
Sa totoo lang ay sobrang kinakabahan ako noon. Kasi sanay akong mangalakal pero hindi ako sanay na mamasukan bilang kasambahay. Bukod pa doon ay maraming balita sa TV tungkol sa mga kasambahay na pinagmamalupitan o inaabuso ng mga amo nila kaya mas lalo lamang akong natakot. Ipinapasa Diyos ko na lamang ang magiging kapalaran ko bilang kasambahay. Ipinagdasal ko na lamang na sana hindi ako matulad sa mga kasambahay na nakikita ko sa TV na minamaltrato at hindi pinapasahod ng maayos. Ikaw na ba yung kasambahay na pinadala ng kakilala ko? Ikaw ba si Bella? Opo. Ay nako, halika Iha, pasok ka. Sige po, salamat. Dito tayo sa sala. Maupo ka. Ang laki-laki po pala nitong bahay ninyo. Ay oo, pero wag ka mag-alala kasi dalawa lang naman tayo dito sa bahay. Patay na kasi yung asawa ko. Tapos yung anak ko naman may pamilya na sa ibang bansa. Ganun po ba? Huwag po kayong mag-alala kasi makakaasa po kayo na gagawin ko ng maayos ang trabaho ko dito. Mabuti naman kung ganon. Mukhang mapagkakatiwalaan ka naman eh. Ako nga pala si Minda. Nice to meet you po, Ma'am Minda. Ano ka ba? Aling Minda na lang. Masyadong nakakailang naman yung ma'am. Sige po, Aling Minda. Mukhang mahiyain kang bata, no? Siguro first time mo mamasukan bilang kasambahay. Opo. Pero wag po kayong mag-alala kasi sanay na sanay po ako sa mga gawaing bahay. Nga pala Iha, may tatanong ako sa'yo. Pero sana magsabi ka sa akin ng totoo ha. Bakit? Ano po yun? Menor de edad ka pa ba? Kasi kung ganun, hindi kita matatanggap. Ay nako, Aling Minda, hindi po. Mukha lang po akong bata pero nasa edad na po ako. Mabuti naman. Siya nga pala, marunong ka bang magluto? Opo. Marunong ka rin bang maglaba? Naku po, kahit anong ipagawa niyo sa akin, kayang-kaya ko po yan. Mukhang sanay ka nga talaga sa gawaing bahay. Nga pala, ibigay mo na rin sa akin yung cellphone number mo para makontak kita kung sakaling aalis ako ng bahay. Bakit? May problema ba? Wala po kasi akong cellphone eh. Seryoso ba? Opo, kapos kasi sa budget eh. Nako, kawawa ka naman pala. Teka lang ha, diyan ka lang. May kukunin lang ako sa drawer. Eto. Aling Minda, para saan po tong cellphone? Sa'yo na yan. Seryoso po kayo? Oo, bigay sa akin ng anak ko yan. Matagal nang nakatambak yan sa drawer ko eh. At matagal-tagal ko na rin hindi nagagamit. Kaya sige na, huwag ka nang mailang. Tanggapin mo na. Naku, salamat po talaga dito ha. Wag po kayo mag-alala. Pagtatrabahuhan ko po ang ipambabayad ko dito. Ano ka ba naman? Huwag na. At least ngayon may magagamit ka na para matawagan mo rin ang pamilya mo kung sakasakali. Wala din po kasing cellphone si na mama eh. Pero di bali na lang po kasi nagbabalak na naman na akong ibili ng mumurahing cellphone si mama kapag sumahod na ako. Nakakatuwa naman. Napaka-family oriented mo naman palang bata ka. Pero ipapaalala ko lang sa'yo ha na wag mong kalilimutan ang sarili mo. Matuto kang mag-ipon habang bata ka pa. Opo. Aling Minda, salamat po talaga ha. Ano ka ba? Wala yun. Siya nga pala, halika dito. May papakita ko sa'yo. Dalin mo na rin yung mga gamit mo. Sige po. Ito ang magiging kwarto mo. Diyos ko! Oh, bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Ang laki naman po ng kwarto. Ang totoo po niyan, mas malaki pa tong kwarto kaysa sa buong bahay namin eh. Aling Minda, nakakailang naman po kung dito po ako matutulog. Sa sala na lang po kaya ako.
Ano ka ba naman? Sa tingin mo ba talaga patutulugin kita sa sala? Oh, bakit ka umiiyak? Wala po. Sobrang saya ko lang talaga. Ikaw talaga? Nga po pala, sisimulan ko na yung mga gawain dito. Nako, ipagpaliban mo na muna yan. Alam kong pagod ka sa biyahe, kaya magpahinga ka na lang muna. Sa makalawa ka na magsimula, okay? Papa Dudut, sobrang saya ko talaga noong araw na yon. Parang nanalo ako sa loto dahil sobrang bait at maalaga ni Aling Minda sa akin. Doon ko rin po na-realize na kahit mahirap kami ay may awa pa rin pala ang Diyos sa amin. Kahit na hindi ko pa natutupad ang pangarap ko makatapos ng pag-aaral ay ramdam ko na panalo na ako sa buhay dahil hindi nagkulang si Aling Minda sa akin. Hindi niya ako trinato bilang kasambahay, kundi parang anak na rin niya. Patay na kasi ang asawa niya at yung anak niya ay may sarili ng pamilya sa Canada. Kaya lahat ng pagmamahal at atensyon niya ay ibinuhos na niya sa akin. Pero kahit sobrang bait ni Aling Minda sa akin ni minsan ay hindi ko inabuso ang tiwala at pagmamahal na ibinibigay niya. Kahit na paminsan-minsan ay nagiging spoiled na ako, kay Aling Minda ay palagi kong sinisiguradong nagagawa ko ng maayos ang lahat ng gawaing bahay. Pinapanatili kong malinis ang bahay at ni minsan ay hindi ko pinapahirapan o binibigyan ng sakit sa ulo si Aling Minda. Noong sumahod na ako ay sobrang natuwa ko dahil dinagdagan pa niya yung pera na ibinigay niya sa akin. Agad-agad ko po itong pinadala kay mama yung sahod ko para makabili siya ng murang cellphone. At para na rin may pangtustos siya sa iba pa naming pangangailangan sa bahay. Sa totoo lang, Papa Dudut, naisip ko na kung si Aling Minda ang naging tunay kong ina, siguro'y mas maayos at mas naging komportable ang buhay ko kasi hindi niya ako kailanman pinabayaan. Palagi niyang sinisiguradong nakakain ako ng maayos at nakakakuha ng sapat na pahinga. Samantalang si Mama madalas ay tumatawag lamang sa akin para manghingi ng pera. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay mas lalo ko lang nararamdaman na wala nang pakialam si Mama sa akin. Dati nagagawan niya pa akong tawagan para kumustahin. Pero ngayon ay tumatawag na lamang siya kapag sumasahod ako para humingi ng pera. At ganon din si Papa. Wala akong magawa kasi hawak nila Mama at Papa ang mga kapatid ko. At kung hindi dahil sa mga kapatid ko, sigurado akong matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko sa sarili kong mga magulang. Isang araw ay dumalaw ako sa bahay namin at sobrang nalungkot ako nang makita ko ang mga kapatid ko na tinitipid at kinakain yung toyo at kanin. At mas lalo lang akong naiyak nang malaman ko na ginagamit pala nila Mama at Papa yung perang pinapadala ko para sa amin sa pagtaya sa loto. Nag-away lang kami ng mga magulang ko noong araw na yon at umalis ako ng bahay namin na sobrang bigat ng kalooban. Sobrang naaawa ko sa mga kapatid ko kasi pakiramdam ko ako na lang talaga ang pag-asa nila. Simula noon ay wala namang ginawa sina Mama at Papa kundi ang sanayan sila sa hirap ng buhay. Hindi nga nila pinag-aaral yung mga kapatid ko. Napagtanto ko rin na hindi sapat na magkasama lang kayo bilang pamilya. Ano ang silbi ng isang buo at kumpleto na pamilya kung puro hirap lang naman ang pinagdadaanan nyo? Pinili ko na lang itago yung sama ng loob ko kina Mama at Papa. Napagtanto ko rin na mas makakabuti para sa akin kung itutuon ko na lang ang atensyon ko sa mga gawaing bahay para hindi ko masyadong naiisip yung sitwasyon ng pamilya ko. Pero habang tumatagal ay mas lalo lamang akong nahihirapang itago ang totoo kong nararamdaman.
Uy, Bella! Tamang-tama, bumili ako ng fried chicken at spaghetti. Halika dito, sabayan mo na akong kumain. Oh, teka lang. Umiiyak ka ba? Naku, Aling Minda, pasensya na po kayo. Wala po to. Mamaya mo na tapusin yung mga hinuhugasan mo. Maupo ka nga muna dito. Bella, iha, tapatin mo nga ako. May problema ka ba? Pasensya na po talaga kayo, Aling Minda. Okay lang po ako. Ay, ang ayaw ko sa lahat yung pinagsisinungalingan ako. Sige na, magsabi ka sa akin ang totoo. Ano ba kasing problema, ha? Si Mama po kasi. O bakit? May masama bang nangyari sa mama mo? Wala naman po pero habang tumatagal, mas lalo ko na lang kasing nararamdaman na wala siyang pakialam at malasakit sa akin. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Nagpaparamdam lang kasi siya sa akin tuwing sumasahod ako eh. Malay mo, baka abala lang sila sa paghahanap ng pera. Pagpasensyahan mo na lang yung mama mo. Isipin mo na lang na ginagawa nila ang lahat para sa mga kapatid mo para hindi ka na malungkot. Mabuti po sana kung ganun, pero hindi eh. Anong ibig mong sabihin? Nung pumunta po kasi ako sa bahay noong day off ko, napag-alaman ko po na ganun pa rin ang sitwasyon namin sa bahay. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin na nagtitiis sa toyo at kanin yung mga kapatid ko. Tapos sa loto lang po napupunta yung perang pinapadala ko kina mama. Iha naman, ba't ngayon mo lang sinabi sa akin to? Ang totoo po niyan, wala naman po sana akong balak na sabihin sa inyo to eh. Pero Tahan na, iha. Ganun talaga ang buhay, parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. naku po Aling Minda, pakiramdam ko nga po palagi na lang akong nasa ilalim eh. Pero palagi mo ring tatandaan na patuloy pa rin tong umiikot. Kaya wag na wag kang panghihinaan ng loob. Kapit lang, ha? Salamat po talaga. Alam niyo po, napagaan niyo ang loob ko. Hindi man ako sinwerte sa pamilya ko, pero di bali na lang po. Kasi swerte naman ako sa amo ko. Nako, ikaw talaga ng bola ka pa. Hindi ka na iba sa akin. Ang totoo niyan, miss na miss ko na yung anak ko na nasa Canada ngayon. Pero simula nung namasukan ka sa akin, nawala na yung pangungulila ko sa anak ko. At ganun din po ako sa inyo, Aling Minda. Simula nung namasukan ako sa inyo, nakalimutan ko po yung sakit at paghihinagpis na pinagdaanan ko kay mama. Kasi tuwing kasama ko po kayo, parang kayo na rin po yung mama ko. Napupunan niyo po yung lahat ng pagkukulang ni mama sa akin. Nako, tigilan na nga muna natin tong drama na to. Pasensya na po talaga. Kumain na lang muna tayo. Sige po. Nga pala, matanong lang kita. May bala ka pa bang bumalik sa pag-aaral? Yun na nga po eh. Matagal ko na pong pangarap na makapagtapos ng pag-aaral pero dahil kapos kami sa pera, hindi na ako nakatungtong ng high school. So ibig mong sabihin, elementary lang yung natapos mo? Parang gano'n na nga po. Naku Bella, sobrang mahalaga na nakapagtapos ka, iha. Kung hindi ka nakapagtapos, mahihirapan kang makamove on sa buhay. Iba pa rin yung nakapagtapos kasi dito ka nagkakaroon ng mga opportunity para magkaroon ng mas magandang buhay. Kaya ikaw, pagdating ng panahon, sana tapusin mo yung pag-aaral mo, ha? Siyempre naman po, Aling Minda. Sa katunayan nga, may naitabi na po akong ipon. Talaga ba? Opo, nang dahil na rin sa inyo. Hindi po kasi kayo kuripot tuwing nagbibigay kayo ng sahod eh. Naku, wala yun. Ano ka ba? Deserve na deserve mo yung binibigay ko sa yung sahod. Kasi nakikita ko yung sipag mo sa pagiging kasambahay ko. Alam mo ba na yung dati kong kasambahay dito? Naku, sobrang tamad. Kailangan ko pang utusan para lang gumalaw. So ano pong nangyari sa kanya? Ayun, pinalayas ko. Naku, kawawa naman pala.
Mabuti na lang talaga at ginawa ko yon. Kasi kung hindi, malamang hindi kita makikilala. Kung sa bagay. Nagpatuloy yung mga masasayang moments namin ni Aling Minda noong mga panahong yon, Papa Dudut. Unti-unti nang nawala yung lungkot na nararamdaman ko. Kasi nandyan palagi si Aling Minda para iparamdam sa akin na may nagmamahal sa akin. At may tao pa palang nagmamalasakit sa akin. Habang pinaparamdam sa akin ni Aling Minda yon, kabaliktaran naman ang nangyayari kay Mama. Ganon pa rin siya. Tumatawag lamang o nagpaparamdam lang kapag sumahod na ako. Nung unay nahirapan akong tanggapin yon, pero habang tumatagal, unti-unti ko na ring na-realize na hindi na talaga magbabago si Mama. Mahirap mang tanggapin ang katotohanan, pero kailangan. Nang mga panahong yon ay inisip ko na lamang yung mga kapatid ko. Mahal ko sila. Kaya nagpaalam ako kay Aling Minda na gusto kong umuwi sa bahay namin tuwing Sabado at Linggo para makasama ko sila. Mabuti na lamang at pumayag si Aling Minda. Kaya tuwing umuwi ako ay lagi kong sinisigurado na may sapat na pagkain sina Mama at mga kapatid ko. Nilinaw ko rin kay Mama na ayoko na silang makita na kumakain ng toyo at kanin. Akala ko noon ay tuloy-tuloy na talaga yung mga magagandang nangyayari sa buhay ko. Pero isang araw habang papunta ako sa palengke, may nangyari na hindi ko po inaasahan. Na-snatch yung bag ko at kasama sa natangay noong snatcher ay yung wallet ko at yung pera na ipapadala ko sana kay Mama. Mabuti na lang po talaga at hindi natangay yung cellphone ko kasi nasa bulsa ko yon. Aligaga at nataranta ako noong mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil malaking pera yung nawala. Hindi ko na nagawang ilihim ang nangyari, Papa Dudut, at sinabi ko pareho kay Aling Minda at kay Mama ang kalagayan ko ng mga panahong yon. Bella! Kuya! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? At ba't mukhang takot na takot ka? Aling Minda. Kumalma ka nga! Ano ba kasing nangyari sa yung bata ka? Aling Minda. Sorry po talaga. Ay, maupo ka nga muna dito sa sofa. Sabihin mo na sa akin kung anong nangyari sa'yo. Mapagkakatiwalaan mo ko. Ano ba kasi yon para matulungan kita? Aling Minda, tinangay po kasi nung snatcher yung bag ko. Ano? Pasensya na po talaga. Hindi ko na po nabili yung pinapabili ninyo sa akin sa palengke. Kasi natangay na rin ng snatcher yung perang binigay niyo sa akin. Diyos ko! Sorry po talaga, Aling Minda. Ano ka ba naman? Ang importante, ligtas ka. Mabuti na lang talaga at walang masamang nangyari sa'yo. Huwag mo nang isipin yung perang tinangay nung snatcher, ha? Hayaan mo na, pera lang yon. Salamat po talaga. Pero si Mama po kasi. Bakit? Anong problema sa mama mo? Natangay din po nung snatcher yung perang ipapadala ko sana sa kanya. Sigurado kung maiintindihan ka ng mama mo, Bella. Matutuwa yun na ligtas ka. Sana nga po. Aling Minda, labas muna ako saglit ha. Tatawagan ko lang si Mama. O sige. Tatawagan na sana kita pero naunahan mo ako. Ma, may sasabihin po sana ako sa inyo. Bakit? Ano yon? Ma,
Hindi po muna ako makapagpapadala sa inyo. Ano? Pambihirang buhay to. At bakit naman, Aber? Tinangay po kasi nung snatcher yung wallet ko eh. Tanga-tanga mo naman. Hindi mo na ba talaga ginagamit ang utak mo, ha? Sandali lang. May utak ka nga ba? Alam mong may laman na pera yung wallet mo pero hindi mo iningatan. Hindi ko naman po ginusto yung nangyari eh. Ganyan. Ganyan mga tuwiran ng mga bobong katulad mo. Paano ngayon yan? Kailangan namin yung pera na ipapadala mo. Utang na loob, ma. Nabiktima po ako ng snatcher. Takot na takot po ako nung tinangay nung snatcher yung bag ko. Oh, so kanino kasalanan yan? Hindi ba't kasalanan mo? Naku Bella, gawa mo ng paraan yung perang ipapadala mo sa amin. Naku, sinasabi ko sa'yo. Tinawagan ko po kayo kasi nagbabaka sakali akong madamayan ninyo ko. Pero mas lalo lang sumama yung loob ko sa inyo ngayon. Ang kapal na mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan. Nagkakaganyan ka ba porkit kumikita ka na ng sarili mo pera? Nagkakaganito po ako kasi hirap kayong umintindi. Wala na kayong ibang inisip kundi pera, pera, pera. At bakit? Sinong gusto mong isipin ko? Ikaw? Oo, kasi simulat sa poll, hindi ko naramdaman na nanay ko kayo. Walang hiya ka? Hoy Bella, tandaan mo na hindi ka mabubuo at mabubuhay sa mundong ito kung hindi dahil sa akin. Sige na po, papatayin ko na to. Baka makalimutan ko lang na nanay ko kayo pag pinagpatuloy pa natin to. Bastos kang bata ka. Bella! Oh, Bella, ba't namumulay ang mga mata mo? Pasensya na po kayo, Aling Minda. Huwag niyo na lang po akong intindihin. Siguro hindi naging maganda yung usapan niyo ng mama mo, no? Nako, huwag kang mag-alala. Pahihiramin na lang muna kita ng pera para may maipadala ka sa mama mo. Huwag na po, Aling Minda. Sigurado ka ba? Opo, masyado na po kayong maraming naitulong sa akin. Ang kapal naman po ng mukha ko kapag tinanggap ko pa yung inaalok nyo. Sige, pero ganito na lang ha. Bibili tayo ng mga groceries para may maibigay ka sa mga kapatid mo ngayong weekend pag uwi mo. Okay na ba yon? Aling Minda, maraming salamat po talaga. Ano ka ba naman? Maliit na bagay. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko kapag wala kayo. At hindi ko rin alam kung anong gagawin ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Basta simula ngayon magdodoble ingat ka na ha. Opo. Nang mga panahong yon, Papa Dudut ay napapagaan pa ni Aling Minda ang nararamdaman ko. Pero habang tumatagal ay hindi na naging sapat yung pagdamay sa akin ni Aling Minda. Kasi tuluyan na akong kinain ng depression. Nung una'y nagagawa ko pa ng maayos ang mga gawaing bahay. Pero habang tumatagal, unti-unti na akong nawawala ng gana sa buhay. Pero kahit na sobrang bigat na ng nararamdaman ko, pinilit ko pa rin na magtrabaho. Pero bigla-bigla na lamang akong napapaiyak ng walang dahilan. At habang tumatagal ay napagtanto ko na malalim at matindi ang sugat na iniwan ni Mama sa puso ko. Isang sugat na hindi niya kailanman maiintindihan. Dumating din sa puntong hindi na ako dumadalaw sa bahay namin kasi pakiramdam ko. Kapag nakita ko pa ang pamilya ko ay lalo lamang akong malulubog sa lungkot at depression. Nakokonsensya din ako kapag naiisip ko yung mga panahong yon kasi alam kong napabayaan ko ang mga kapatid ko dahil lang sa hindi namin pagkakaintindihan ni Mama. Tuwing day off ko ay nasa kwarto na lamang ako natutulog kasi pakiramdam ko ay nawala na ng saysay ang buhay ko. At dahil halos araw-araw na lamang akong nasa bahay ni Aling Minda, napansin niya na unti-unti na akong nagbago. Sa simula ay palagi kong sinasabi na ayos lamang ako na wala akong problema. Pero habang tumatagal, mas lalo na akong nahirapan na ilihim ang nararamdaman ko. Unti-unti nang bumigat ang loob ko at hindi ko na maitago ang lungkot at sakit sa puso ko.
Dahil dito Papa Dudut, hindi na rin napigilan ni Aling Minda na mag-alala sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sinabi ko kay Aling Minda na magre-resign na lamang ako bilang kasambahay kasi hindi ko na talaga nagagawa ng maayos ang trabaho ko dahil sa depression. Pero hindi pumayag si Aling Minda. Sa halip na paalisin ako ay binigyan niya ako ng 2 linggo para makapagpahinga ng maayos. Binigyan pa niya ako ng sapat na pera at sinabi niyang baka panahon na para bumalik ako sa bahay namin para ayusin ang mga hindi pagkakaintindihan namin ni Mama. Ang sabi niya, yun lang daw ang makakatulong para mawala yung nararamdaman kong lungkot at depression. Pagkalipas nga ng ilang araw, pumunta na ako sa bahay namin. Sobrang nagulat ako nang makita na mas lumala pa pala ang sitwasyon. Napansin kong nangangayayat na ang mga kapatid ko at ang mas malala pa diyan. Ako ang sinisisi ni Mama dahil hindi daw ako nakapagpadala ng pera. Sinabi ko kay Mama na handa akong isantabi ang mga alita namin at magpapadala ako ng pera ng regular para sa mga pangangailangan ng bahay. Pero sinabi ko rin sa kanya na kapag nalaman kong hindi niya napapakain at naalagaan ng maayos ang mga kapatid ko ay hindi na ako magdadalawang isip na isumbong siya sa mga otoridad. Pakiramdam ko ay natakot siya sa sinabi kong yon kasi bigla siyang nanahimik. Hindi ko na naubos yung 2 linggong pahinga na ibinigay ni Aling Minda. Bumalik ako kaagad sa bahay ni Aling Minda at sa paglipas ng mga buwan, nagagawa ko na rin ang maayos ang trabaho ko at regular na ulit akong nakakapagpadala ng pera. Tuwing bumibisita ako sa bahay namin ay nakikita ko na maayos na nakakakain at mas maganda na ang kalagayan ng mga kapatid ko. At para sa akin ay sapat na yon. Noong mga panahong yon ay wala na talaga akong pakialam kay Mama. Ang importante na lamang para sa akin ay yung mapabuti ang kalagayan ng mga kapatid ko. Aling Minda, good morning po. Good morning din sa'yo, Iha. Magkape po muna kayo. Maraming salamat. Gusto niyo po ba ng makakain? Pwede ko po kayong ipagluto. Wag na, okay na ako dito sa kape. Sige po, balikan ko na lang po kayo. Tatapusin ko na muna yung mga labada. Sandali lang, maupo ka muna dyan. Bakit po? May kailangan po ba kayo? Mamaya mo na tapusin yung mga labada. Mag-usap muna tayo. Sige po. Kamusta na kayo ng mama mo? Okay naman po kami. Napansin ko rin na maayos nang nakakakain ng mga kapatid ko. Natakot ata nung pinagbantaan ko siya na isusumbong ko siya sa mga otoridad kung hindi niya aayusin yung pag-aalaga sa mga kapatid ko. Tama yan. Yung mga kapatid mo na lang munang pagtuunan mo ng pansin nang sa ganon, hindi ka mabaliw sa kakaisip dyan sa mama mo. Kaya nga po eh. Nga po pala, Aling Minda, gusto ko po sanang humingi ng tawad sa inyo. Oh, bakit naman? Kasi naging pabigat ako sa inyo noong mga panahong nagkaroon ako ng depression. Bella, ni minsan hindi ka naging pabigat sa akin. Yan ang palagi mong tatandaan. Maraming salamat po talaga. Siya nga pala, anong grade na yung mga kapatid mo? Hindi po kasi nag-aaral yung mga kapatid ko eh. Ano? Seryoso ba? Opo. Kasi sigurado akong mahihirapan lang kami ni Mama kapag sabay-sabay namin silang pinag-aral ngayon. Pero wag po kayong mag-alala kasi pinag-iipunan ko na po yun. Pangarap ko po talaga na makapagtapos kaming lahat ng pag-aaral balang araw. Kawawa naman pala. Ay. Bella, may gusto akong ialok sa'yo. Ha? Ano po yun? Gusto kong bumalik ka sa pag-aaral. At ako na ang sasagot sa lahat ng gastusin mo. Ano po?
Seryoso po ba kayo? Oo naman. Mabait at matalino kang bata, Bella. At deserve na deserve mo yung ganitong klaseng oportunidad. Maraming salamat po talaga, Aling Minda. Ang dami-dami niyo na pong naitulong sa akin. Hindi ko na po alam kung paano ko pa kayo pasasalamatan. Basta ipangako mo sa akin na pagbubutihin mo yung pag-aaral mo, ha? Opo, Ano ba naman yan? Huwag ka nang umiyak. pasensya na po talaga. Tapos, ipangako mo rin sa akin na kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, tutulungan mo rin ang mga kapatid mo na makapagtapos hanggang sa makakaya mo, ha? Pangako po yan. At habang buhay ko rin pong tatanawin na utang na loob sa inyo. Hindi ko po makakalimutan to, Aling Minda. Naku, nagdrama pa. Basta nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong, okay? Huwag po kayong mag-alala, Aling Minda. Kapag nakapagtapos na ako, makakaasa po kayo na susuklian ko lahat ng kabutihan niyo sa akin. Sapat na sa akin yung nakikita kong masaya ka at nagtatagumpay sa buhay. Pero Aling Minda, Ano yon? paano po kung hindi ko kayanin? Paano po kung hindi ako magtagumpay? Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Ang totoo po niyan, kinakabahan po ako. Elementary lang po kasi ang natapos ko. Bella, makinig ka. Nakikita ko kung gaano ka kasipag. Sa tingin mo ba pag-aaralin kita kung sa tingin ko hindi mo kakayanin? Kaya wag na wag kang panghihinaan ng loob. Kayang-kaya mo yan. Ano ba naman yan? Tama na nga yung kakaiyak mo. Mauubusan ka na ng luha niyan eh. Yun na po ang pinakamasayang araw ng buhay ko, Papa Dudut. Nagsimula na po akong mag-enroll sa high school at tuwing uwian at tuwing wala po akong pasok ay patuloy pa rin po ako na naninilbihan kay Aling Minda. Sobrang bait niya talaga kasi kapag napapansin niya na pagod ako sa pag-aaral ay pinapayuhan niya ako na magpahinga muna. Pero pinilit ko po talaga na gawin ng maayos ang mga gawaing bahay habang nag-aaral kasi tinuturing ko po na malaking utang na loob ang pagpapaaral sa akin ni Aling Minda. Ang totoo po niyan ay sobrang nakakailang po noong unang araw ko sa eskwela kasi halatang halata na ako yung pinakamatanda sa klase namin. Pero habang tumatagal ay napagtanto ko na iba-iba ang takbo ng buhay nating lahat at hindi ko kailangang ikumpara ang sarili ko sa ibang tao. Natutunan kong maging matatag at magtiwala sa sarili kahit na medyo iba yung landas na tinatahak ko kumpara sa mga naging kaklase ko. At isa pa, Papa Dudut, hindi nawala yung kontrabida kong nanay kasi mas lalo lang siyang nagalit noong napag-alaman niya na babalik na ako sa pag-aaral. Nag-alala siya kasi baka hindi na daw ako makapagpadala ng pera sa kanya. Pero nilinaw ko kay mama na kahit nag-aaral ako ay bibigyan pa rin ako ng sahod ni Aling Minda at patuloy pa rin akong maninilbihan. Kaya makakaasa siya na regular pa rin na magpapadala ako ng pera sa kanya. Pinilit kong patunayan sa kanya na kaya kong pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral para sa kinabukasan namin ng mga kapatid ko. Aaminin ko rin po na habang tumatagal, mas tumindi lang ang galit at tampo ko kay mama. Ang tingin po kasi niya sa akin ay parang isang alkansya lamang na pwede niyang basagin kung kailan niya gusto. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay pinili ko pong huwag na lamang magpakaalipin sa sama ng loob. Patuloy na lang akong nag-focus sa sarili ko at sa mga pangarap ko para sa kinabukasan. Lagi ko rin pong iniisip ang mga kapatid ko na kahit na anong mangyari kailangan kong maging matatag, hindi lang po para sa sarili kundi para na rin sa kanila. Lumipas ang ilang taon ay nakapagtapos na rin po ako ng high school sa wakas. Hindi po naging madali yung mga pinagdaanan ko pero proud na proud ako sa sarili ko kasi kinaya ko yung hirap at pagod na kinailangan kong pagdaanan bago ako nakapagtapos ng high school. At ngayon po ay mas matibay at buona ang loob ko na harapin ang mga hamon ng buhay dahil napatunayan ko sa sarili ko na kaya kong magtagumpay
kahit anumang pagsubok ang pagdaanan ko. Bella, iha! Congratulations! Thank you po, Aling Minda. Ilang araw na lang at makakagraduate ka na ng high school. Hindi ko po akalain na darating pa ang araw na to. Pero eto na, mangyayari na siya sa wakas. Proud na proud ako sa'yo, iha. Oh, teka lang, huwag kang iiyak ha. Baka mamaya magdrama ka na naman dyan, kilala kita. At dahil dyan, magse-celebrate tayo. Ho? Magbihis ka, kakain tayo sa mamahaling restaurant. Naku po, wag na. Mapapagastos lang po kayo niyan eh. Ano ka ba? Huwag mo na ngang isipin yan. Basta magbihis ka na dyan, babalikan kita, okay? Ay, sige po. Dapat pagbalik ko nakabihis ka na, ha? Oh, maiwan muna kita sandali. Si Aling Minda talaga. Hello? Bella, Bakit po? ubos na yung perang pinadala mo nung nakaraan. Huwag po kayong mag-alala, magpapadala ulit ako ng pera sa inyo sa Makalawa. Mabuti naman kung ganon. May iba pa po ba kayong kailangan? Wala na, yun lang. Di nyo man lang ba ako kukumustahin? Ano ba, Bella? Ang drama-drama mo naman. Ay, marami pa akong kailangan gawin dito sa bahay. Alam nyo man lang ba na papalapit na yung graduation ko? Ano? Teka lang. Paano ko naman malalaman hindi mo naman sinabi sa akin na gagraduate ka na pala? Talagang hindi nyo malalaman. Kasi ni minsan hindi kayo nag-abala na kumustahin ako. Kasi ang tingin nyo lang sa akin, parang ATM na pwede nyong pagkunan ng pera kung kailan nyo gusto. Bella, anak, congratulations. Huwag ka na magtampo sa akin, oh. Sige nga po, bigyan nyo po ako ng isang magandang rason para hindi ako magtampo sa inyo. Dahil nanay mo pa rin ako. Pero ni minsan hindi kayo naging nanay sa akin. Ang yabang-yabang mo naman. Porket nakapagtapos ka na ng pag-aaral, nagkakaganyan ka na? Wala pong kinalaman yung graduation ko sa tampo ko sa inyo. Yung sa akin lang naman po, sawang-sawa na ako sa pinaparamdam nyo sa akin. Kapal ng mukha mong babae ka? Naka-jackpot ka lang ng amo na may kaya? Akala mo kung sino ka na? Yung amo na sinasabi nyo, ang nagsilbing nanay ko sa mga panahong hindi kayo nagpakananay sa akin. Ah, talaga ba? Bakit? Dahil mayaman siya at mahirap lang kami ng papa mo? Ganun ba yon? Hindi! Dahil sa kanya ko lang naranasan yung pagmamahal ng isang tunay na ina. Siya ang pumuno ng lahat ng pagkukulang ninyo. Nung mga panahong pinaparamdam nyo sa akin na wala akong silbi at wala akong kwenta, pinaramdam ni Aling Minda sa akin na may mararating pa pala ako sa buhay. Siya lang ang naniwala sa akin noong mga panahong patuloy nyo akong minamaliit at pinagsasalitaan ng masasama. Wala kang utang na loob? Ang kapal na mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan. Umayos ka, Bella, ha? Bawas-bawasan mo yung tabas ng dila mo kundi puputulin ko yan. Ngayong nakapagtapos na ako ng high school, mag-working student ako para makapagkolehiyo. Uupa ako ng maliit na boarding house at higit sa lahat, kukunin ko na yung mga kapatid ko. Diyos may patawarin. Ang yabang-yabang mo. Bakit? Kaya mo na bang buhayin ang mga kapatid mo, ha? Sigurado akong mahihirapan ako sa gusto kong mangyari. Pero hindi ako makakapayag na gawin nyo sa mga kapatid ko yung ginawa nyo sa akin. Kaya gagawin ko to ng paraan hanggat sa makakaya ko. At bakit? Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Diyos ko ma, ginawa nyo akong alkansa at paulit-ulit nyong binabasag. Nanay mo ako at anak lang kita, kaya dapat lang. Matanong nga kita ma, kailan mo ba ako huling kinumusta? Kailan ba yung huling nagtanong ka kung okay lang ba ako? Kailan yung huling tumawag ka na hindi binabanggit ang tungkol sa pera? Kailan? Di kayo makasagot, no? Pues ako na po ang sasagot para sa inyo. Kasi ni minsan, hindi nyo ako naisip. Sige na po, tatawagan ko na lang kayo ulit kapag handa na yung pera ninyo. Siguro'y marami sa mga kabarangay ninyo ang iisipin na mayabang o hambog ako, Papa Dudut. Pero tiniis ko po ang pang-aabuso ni Mama sa akin ng ilang taon.
Siguro kaya ko nagawang sagutin si mama ng ganon kasi napuno na ako sa pagmamalupit niya sa akin at may hangganan din naman ang pasensya ko. Pero sa puntong ito ay handa na akong manindigan at ipagtanggol ang sarili ko laban sa mga taong umaabuso sa akin. Lumipas ang ilang araw at sa wagas ay nakapagtapos na rin po ako ng high school. Si Aling Minda ang umakyat sa entablado para isabit sa akin ang medalya ko. Sobrang saya ko po noong araw na yon at makalipas ang ilang linggo, sinabi ko kay Aling Minda ang kagustuhan ko na makapagkolehiyo. Umupa ng maliit na murang boarding house, maging working student at higit sa lahat ay kunin ng mga kapatid ko. Noong una ay sobrang nagulat si Aling Minda dahil alam niyang hindi ito magiging madali kasi hindi naman daw kalakihan ang allowance na natatanggap ng mga working student at sigurado din siya na may hirapan lamang ako sa pag-aaral ko kung maghahanap pa ako ng additional income. Kaya makalipas ang ilang araw, inalok ako ni Aling Minda na handa raw siyang tulungan ang mga kapatid ko. Nung una ay tumanggi ako pero nagpumilit siya hanggang sa pumayag ako. Napagkasunduan namin ni Aling Minda na kapalit ng pagpapatira niya sa amin ng mga kapatid ko sa bahay niya ay patuloy pa rin ako na maninilbihan sa kanya kahit na nagwo-working student ako. Ngayon po ay nasa kolehiyo na ako at nag-aaral sa kursong Mass Communication. Ang mga kapatid ko naman ay pinag-aaral na din ni Aling Minda at para makabawi ay sinisigurado kung palaging maayos at malinis ang bahay. Sobrang saya ko dahil mukhang nagkakasundo si Aling Minda at ang mga kapatid ko. Siguro hindi na siya nagdalawang isip na kupkupin sila dahil hanggang ngayon ay nangungulila pa rin siya sa anak niya na nasa Canada. At nang kinuha ko ang mga kapatid ko kay Mama, hindi na po siya tumanggi. Siguro'y alam na niya na mas magiging magaan ang buhay nila ni Papa kung wala na silang pinapakain. Kaya pumayag din sila na kunin ko ang mga kapatid ko. Hanggang ngayon ay wala pa akong kontak kina Mama at Papa at wala na akong balak na kausapin sila. Panahon na lamang ang magsasabi kung kailan ko sila muling mapapatawad. Papa Dudut, dito ko na muna tatapusin ang kwento ko at maraming salamat po at binigyan ninyo ako ng pagkakataon na maibahagi sa inyo at sa mga kabarangay ninyo ang pinagdaanan ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Bella. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan, ang pagmamahal ay nawawala sa lugar lalo na pag pinipilit nating itama ang pagkakamali. At kahit na anong gawin natin ay magkakaroon pa rin ito ng komplikasyon sa dulo. Ikaw kabarangay, naipit ka na ba sa isang komplikadong sitwasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakatutok sa Barangay Love Stories. Isa ako sa mga libu-libo ninyong tagapakinig at panatiko ng inyong programa sa radyo. At napasulat ako upang humingi ng payo sa mga kabarangay natin ang sitwasyon ko sa aking kapatid na si Edric. Hindi niya tunay na pangalan. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rima, 32 years old, isang photographer at taga Manila. Magkasama kami sa bahay ng nakababata kong kapatid na si Edric. Nagtatrabaho sa abroad ang mga magulang namin at kahit gustuhin ko nang bumukod ng tirahan ay hindi ko magawa dahil nakiusap sila na bantayan namin ng kapatid ko ang bahay namin dito nga sa Manila. Hindi naman kami mahirap pero malayo rin sa pagiging mayaman. Siguro ay may kaya lamang dahil parehong masipag magtrabaho ang parents namin. Pero katulad ng ibang pamilya ay hindi rin perpekto ang sa amin, Papa Dudut. At ang pinakamalaking isyo ko ay ang pagiging sutil at pasaway ng nag-iisa kong kapatid, Papa Dudut.
naman tong engot kong kakampi. Ay, takte! Bakit nawala ng connection? Ano nangyari? Nakuha mo pa magtanong? Di ba ba halata? Pinatay ko yung wifi. Anak ng tokneneng naman, Ate Rima. Bakit mo ginawa yun? Kita mo naglalaro ako. Oo nga, nakikita ko. Pero naiirita ako sa'yo eh. Wala ka nang ginawa maghapon magdamag kundi maglaro. Pati ba naman paglalaro ko, issue sa'yo? Dami mo namang issue sa akin. Madami naman talaga kasi kasalanan mo rin naman. Ano na namang ginawa ko? This oras na ng gabi, di ba? Tapos napakaingay mo pa. Kahit dun sa kwarto ko, dinig na dinig yung pagsasalita mo ng kung ano-ano. Malamang, nagagalit ako sa kakampi ko. Masyadong aanga-anga. Pero ngayon, sa'yo na ako nagagalit kasi masyado kang epal. At ako pa talaga ang epal? Sino pa nga ba? Alangan naman ako, ikaw ang nagpatay ng wifi kahit na naglalaro ako. Kung di ba naman epal tawag dun? Sige nga. Wag na wag mo ako matawag-tawag na epal, Edric ha? Ako pa rin ang ate sa ating dalawa. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Pero para yatang masyado mo nang ginagamit ang pagiging ate mo sa ating dalawa. Bakit? Masama ba yon? Hindi, pero nakakainis na kasi. Lagi na lang, porke ate kita, ikaw na ang dapat masunod. Sino pa ba ang dapat masunod? Ako naman ang mas matanda sa ating dalawa. Yun na nga eh. Saka wag mong questionin ang pagiging ate ko kasi di naman ako pala utos sa'yo. Saka kung makapagsalita ka dyan, akala mo kung sino kang pinagbabawalan na gawin ang gusto mo ah. Ang hinihingi ko lang naman konting konsiderasyon, lalo na't gusto ko sana magpahinga. Pero di ko magawa kasi napakaingay mo. Bakit di ka na lang mag-earphone kung naiingayan ka pala sa akin? Bakit di mo na lang kaya i-zipper yung bunganga mo para di na maingay? Para namang pwede kong gawin yun. Pwede namang itikom mo eh, pero pinipili mo lang na hindi gawin. Ay nako, parehong-pareho talaga kayo ni Lola na masyadong istrikta. Kung makaasta ka kasi parang di rin ako nakatira sa pamamahay na to. Hoy ate, ipapaalala ko lang sa'yo na hindi mo lang to bahay. Kina mama at papa to at anak din naman nila ako kaya may karapatan ako rito. Hoy Karen, saka sinabi ko ba na wala kang karapatan sa bahay natin? Pati si Lola na nananahimik na sa hukay at dinamay mo pa. Gusto mo bang bumangon yun doon tapos dalawin ka rito at kaltukan dahil sa mga katwiran mong baluktot? Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Alam mo namang kinikilabutan ako eh. Kahit lola natin yun, kadiri pa rin. At nakakatakot na babangon siya sa hukay tapos dadalawin tayo rito. Anong tayo? Ikaw lang? Bakit ako lang? Kasi ikaw lang naman yung pasaway sa atin. Grabe ka naman. Ikaw ang mas grabe. Kung umasta ka, kala mo teenager ka pa rin 26 years old ka na. Nako. Kung pagsasabihan mo na naman ako tungkol sa paglalaro ko ng mobile games, alam ko naman yun. Paulit-ulit ka na lang sa mga sinasabi mo. Daig mo pa yung sirang plaka. Paano ako di magiging sirang plaka napakapasaway mo? Tapos hindi ka pa makaintindi. Talaga masisiraan na ako ng ulo sa'yo, malapit na. Oo na, sige na. Kasalanan ko na. Palagi naman eh. Mabuti pa matulog ka na. Ayoko pa. Kung ayaw mo matulog, di magpatulog ka. Papa Dudut, wala naman kaming kasambahay para magbuhay hari ang kapatid ko at iasa sa akin ang mga gawaing bahay. Mabuti sana kung hindi ako nagtatrabaho, malamang ay pagod na ako pag uwi ko pa lamang. Kaya nga hindi ko mapigilang mapikon at magalit sa madalas niyang ikatuwiran na palibasa'y lalaki siya at wala namang kaalam-alam sa paglilinis ng bahay. Tapos babae ako, kaya dapat ako ang gumawa ng mga yon. Dahil mas madalas na malayo ang mga magulang namin ay lumaki kami ng kapatid ko sa pangangalaga ng aming lola na siyang nanay ni mama. Pero noong 2021 ay namatay na ito dahil sa katandaan at komplikasyon ng ilang sakit. Lungkot na lungkot ako noon pero alam ko na hindi na mahihirapan ang lola namin saan man siya naroroon ngayon. Kaya lang ay naging mas mahirap sa akin na pasunurin at sawayin si Edric dahil pakiramdam niya ay pwede na niyang gawin ang lahat ng gusto niya dahil wala na si Lola na madalas ay sumasaway sa kanya noon. Spoiled din kasi ang kapatid kong yun na palaging kinakampihan ni na mama at papa. At kahit na sa edad niyang 26 years old ay parang bata pa rin siyang umasta. Isang araw ay merong sinabi sa akin si Edric dahilan para magulat ako ng husto.
Papa Dudut. Bukas yan. Ate Rima, busy ka ba? Medyo. Marami kong ini-edit. Mamaya na yan. Usap muna tayo. Tungkol saan ba yon? Basta. Anong basta? Di ba pwedeng sabihin mo na ngayon? Pwede naman pero papasok muna ako sa kwarto mo, pwede? Pwede, pero hanggang dyan ka lang sa may pinto. Grabe ka talaga sa akin. O sige, dyan ka na lang sa likod ng pinto. Sa likod ng pinto? Eh di sa labas na yun. Ano ba kasing sasabihin mo? Sabihin mo na kaysa nagpapaligoy-ligoy ka pa dyan. Sinasayang mo lang oras mo, kita mong dami ko pang trabaho. Ate naman eh. Ano nga yon? Ano kasi? Huwag kang magagalit ha. Depende kung ano na naman yung ginawa mo. Sobra ka naman. Parang lumalabas eh. Wala na akong ginawang matino. Kung may matino ka mang ginawa, mabibilang lang sa mga daliri ko sa kamay. Pero kung kalokohan, kasutilan at pagiging pasaway, lagpas na sa lahat ng mga daliri ko sa kamay at paa. Kaya ano, sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin. Sige, pero... Ay, bahala na nga. Pero gusto ko lang sabihin na magiging tita ka na. Ha? Sorry, pero parang nabingi yata ako. Ano uli yung sinabi mo? Sabi ko, magiging tita ka na. Paano nangyari yon? Kasi magkakaanak na ako. Ha? Uulitin ko na naman ba yung sinabi ko? Hindi. Pero seryoso ba yan? Magkakaanak ka na? Oo. Pero wala ka namang girlfriend ah. Akala mo lang wala, pero meron. At hindi mo man lang pinakilala sa amin nila mama at papa. Eh, bago pa lang naman kami. Gaano ka bago? 1 buwan. Tapos nabuntis mo na agad? Siyempre, magaling tong kapatid mo. Binida mo pa talaga yan eh. Sigurado ka na ba dyan sa pinasok mo? Hindi naman sa pag-aano, no? Pero hindi biro-biro ang pagkakaroon ng anak. Alam ko naman yun. Tsaka feeling ko ready na naman ako para magkaanak. Ang tanda ko na kaya. Ayoko namang dumating yung punto na uugod-ugod na ako tapos tsaka pa lang ako magkakaanak. Kaya ikaw ate, mag-anak ka na rin. Sige ka. At bakit naman napunta sa akin ang usapan? Concerned lang naman ako sa matres mo kasi di ba? Ganun yung mga babae. Habang tumatanda nahihirapan na magkaanak. Salamat sa concern mo sa matres ko pero ayos lang naman ako. Hindi ko pa gusto magkaanak kasi alam ko wala pa akong may papakain sa magiging baby ko. Grabe ka naman. May trabaho ka naman ah. Oo nga, pero di pa sapat ipon ko. Siyempre tutulungan ka ng magiging asawa mo nun. Pwede ba? Wag na nga natin pag-usapan ng tungkol sa akin. Yung tungkol sa ang pag-usapan natin dito kasi nakakaloka lang na wala kang ang trabaho tapos nakuha mo pang mag-anak? Alam ko nasa tamang edad ka na pero sana alam mo yung responsibilidad na pinasok mo para sa magiging anak nyo. Siyempre, alam ko naman yun. Tsaka nandyan naman sina mama at papa eh. Pwede akong humingi ng tulong sa kanila pag di namin kinaya. Ay wow! Sa lagay sagutin pa pala nila mama at papa ang magiging anak nyo? Bakit hindi? Apo naman nila yung magiging anak ko. Buti sana kung hindi. Papa Dudut, alam ko naman na nasa tamang edad na ang kapatid ko para sa ganong bagay. Pero para sa akin ay wala pa siyang kakayahang magtaguyod ng pamilya. Kaya hindi ninyo ako masisisi kung nainis ako ng bahagya sa ibinalita niya sa akin. Sa huli, nalaman na rin ng parents namin ang nangyari at gano'n na lamang ang gulat ko dahil hindi man lang siya nasermonan ni na mama at papa. In fact, natuwa pa sila at excited dahil magkakaapo na raw sila. Sa kabilang banda ay napaisip ako kung ako lang ba talaga ang kontrabida sa pamilya namin dahil hindi ko kayang suportahan ang kaligayahan ng kapatid ko. Pero naisip ko rin naman na hindi ko siya hinahadlangan. Para saan hindi ba? Ang akin lang ay gusto ko siyang mag-mature at mas maging responsable. Lalo na at magkakaanak na siya. Dapat ay matuto na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa at hindi na palaging palaasa, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, simula pagkabata ay si Edric na ang paborito ng mga magulang namin. Sinasabi lang nila na pareho nila kaming paborito dahil mga anak nila kami, pero ramdam na ramdam ko na mas higit ang pagmamahal nila sa kapatid ko. Nung una ay kinakalungkot ko yon, pero sa huli ginawa ko na lamang inspirasyon ang bagay na yon para tumayo sa sarili kong mga paa. Buti na lamang, sa aming dalawa ni Edric ay ako ang paborito ng lola namin. Sa pagpapatuloy ng sulat ko ay hindi nga nagtagal, ay pinakilala sa amin ni Edric ang babaeng nabuntis niya. Masasabi ko naman na mabait ito, kaya naman pumabor sa kanila ang mga magulang namin. At kahit na nasa malayo ay binigay nila sa kapatid ko at sa girlfriend niya ang basbas nila upang maikasal. Oo, ikinasal sila sa huwes at sa pag-uwi na lang daw ng mga magulang namin gaganapin ang kasal sa simbahan. Sa bahay namin tumira si Edric at ang asawa niya. Sa loob ng 6 na buwan ay pinakisamahan ko sila ng maayos, Papa Dudut. Ay, takte naman! Bopols, wagas! Imbis na pa ganito, pa ganon. Edric, kailan mo planong hugasan yung mga pinggan dun sa lababo? Mamaya na! Kanina ka pa mamaya ng mamaya eh. Ikaw nga, kanina ka pa utos ng utos dyan. Aba, bakit naman nagagalit ka dyan? Kasi masyado kang utosera. Sabi-sabi ka pa nun na di ka pala utos, pero pati paghuhugas ng pinggan sa akin mo pa inaasa. Kita mong busy ako oh. Naglalaro ako, di ba? Ay, takte! Wala na. Talo na kami nag-dial sa'yo. At bakit ako sinisisi mo? Sino pa ba sisisihin ko? Yung asawa ko wala naman dito kasi nasa trabaho. Buti pa yung asawa mo kahit buntis ang sipag-sipag magtrabaho. Tapos ikaw na naturingang lalaki nga pero nandito lang sa bahay at naglalaro lang ng mobile games. Paghuhugas na nga lang ng pinggan gagawin mo at paminsan-minsan pagawalis pero hindi mo pa rin ginagawa. Maawa ka naman sa akin. Galing pa akong trabaho at pagod na pagod ako pero sa lagay mukhang ako pa yata maghuhugas sa mga pinagkainan mo dun sa lababo. Nanggigitata na yun saka naninigas na yung tirang kanin. Di mo man lang binabaran ng tubig. Dami mo namang ebas eh. Kung ayaw mong hugasan, edi wag. Huwag ka na magsalita dyan. Kairita lang at karindi sa tenga. Dinamay mo pa yung asawa ko. Kinumpara mo pa ako sa kanya, edi nga yung nagrereklamo. Siya naman may sabi na sayang daw kung magre-resign siya sa trabaho. Lalo't pinaghirapan niya yung posisyon niya ngayon. Kaya pinagbigyan ko. Oh, ikaw, anong plano mo sa buhay? Hihilata ka na lang dito sa bahay at maglalaro ng mobile games hanggang mga anak-asawa mo? Bakit ka ba kasi nakikialam sa amin? Hindi naman sa nakikialam ako. Pero curious lang ako at concerned para sa pamilya nyo. Alam ko naman na wala na akong pakirito. Pero hindi ko lang mapigilan pagsabihan ka lalo na nakatira tayo sa iisang bubong. Para sa akin responsibilidad ko yon kasi ate mo pa rin ako. May katapusan din pagiging ate mo sa akin, lalo na may asawa na ako. Wow ha? Tingin mo ba gusto ko na pinagsasabihan ka pa rin? Siyempre ayoko na kasi nakakasawa na rin. Lalo na parang wala ka namang naiintindihan sa mga sinasabi ko. Kaya lang kung hindi ako, sino magsasabi sa'yo? Pasalamat ka nga may pakialam pa ako sa'yo at sa pamilya mo. Imbis na tingnan mo ng negatibo yung ginagawa ko, bakit hindi ka na lang magpasalamat kasi pinagmamalasakitan kita? Mamaya sa huli sisihin mo pa ako kasi hindi kita pinagsabihan. Tapos ako pa sasabihin mong maraming sinasabi? Totoo naman eh. Marami ka naman talagang sinasabi na hindi na dapat sabihin. Hindi ka lang marunong makinig. Lagi mong minamasama lahat ng pangaral namin sa'yo ni Lola. Tapos tingin mo pa sa amin kaaway mo. Bakit, hindi ba? Hindi naman talaga kasi pamilya tayo. Pamilya raw. Totoo naman ah. Kung pamilya tayo, dapat sinusuportahan mo ako sa desisyon ko nung mag-asawa. Kaso hindi eh. Anong hindi pinagsasasabi mo dyan? Mukha kasing hindi ka masaya nung pinakilala ko sa inyo nila mama at papa yung mapapangasawa ko. Nakasimangot ka pa nga nun. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang itsura mo. Kay Rita. Hoy, bago mo ako akusahan ng ganyan, sana binalikan mo muna lahat ng maayos sa pakikisama na ginawa ko sa inyo ng asawa mo nung tumira siya rito.
Kung makapagsalita ka, masyado mo na akong hinuhusgahan dahil lang sa reaksyon ko nung time na yon. Saka bakit di ako magiging masaya? Ewan ko, siguro naiinggit ka sa akin kasi naunahan kitang maikasal. Hindi ako inggit sa'yo, no? Ayoko na lang magsalita. Buti pa maghugas ka na ng pinggan dyan. Kainis naman eh! Ayoko nga maghugas ng pinggan! Papa Dudut, masasabi kong mabait ang napangasawa ni Edric. Masipag din ito sa bahay. Pag walang trabaho kaya naging close nga kami. Pero nasa kapatid ko talaga ang problema dahil akala ko ay magbabago na siya lalo na at magkakaanak na rin sila. Kaya lang ay parang lalong lumala ang katamaran niya, bagay na hindi ko na kayang palampasin. Kaya naman napagsabihan ko na siya. Bale, ang asawa niya kasi ang nagtatrabaho sa kanila at ang kapatid ko ay nasa bahay lang. Kaya lang noong kalagitnaan ng 7 buwan ng tiyan ng asawa ng kapatid ko ay nag-early labor siya. Kaya naman na-confine siya noon sa ospital. Nanatili siya doon ng halos 1 buwan bago nag-decide ang mga doktor na isisaryan na siya. Ako ang nag-asikaso ng mga papeles ng asawa ng kapatid ko mula pagka-ospital hanggang makalabas sila ng baby niya dahil hindi naman maaasahan si Edric. Kahit nakakapagod ay masaya naman ako. Lalo noong ligtas na silang nakauwi na sa bahay namin. Mabilis na nagdaan ng 6 na buwan ang kapatid ko ang naatasang mag-alaga sa anak nila habang nagtatrabaho ang asawa niya. Kaya lang ay meron palang ginawang kalokohan si Edric. Dahilan para magkalamat ang relasyon nila ng asawa niya. Nagkaroon kasi siya ng kabit, bagay na kinagalit ko ng husto. Pero dahil likas na mabait ang asawa niya ay mas pinili na lamang nitong makipaghiwalay ng landas sa kapatid ko kasama ang kanilang anak. Makaraan lang ang 1 buwan ay dinala ni Edric sa bahay namin ang kabit niya at ipinakilala pa sa akin, Papa Dudut. Ate Rima, siya nga pala si Abilene, girlfriend ko. Hi, Ate Rima! Girlfriend? Kahihiwalay mo lang sa asawa mo, di ba? Huwag mong sabihin na siya yung dahilan kaya nasira kayo ng asawa mo. Oo, pero wala na ba akong karapatang lumigaya ulit? Oo nga naman po. Huwag naman po kayong ganyan sa kapatid nyo. Hindi ikaw ang kausap ko, kaya huwag ka sumabad dyan. Sobra naman kayo sa akin. Bakit ba ang init ng ulo mo kay Abilene? Wala naman siyang ginagawa sa'yo, ate. Totoo pala ang kwento mo tungkol sa ate mo, babe. Masyado pala siyang masungit. No wonder hanggang ngayon wala pa rin siyang asawa. Ayun na nga, babe. Takot yata ang mga lalaki sa kanya. Hoy! Mawalang galang na ha? Pero kung pag-usapan niyo ako parang wala ako sa harapan niyo ah. Saka sandali nga lang, anong sinasabi mong kinuwento mo ako dyan sa babaeng yan? Magkukwento ka na nga lang, di mo pa talaga inayos, Cedric? Wala akong maisip na maayos na ikwento tungkol sa'yo kaya ayun na lang sinabi ko. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang perpekto? Mas malala pa nga sa akin yung ugali mo. Kung tungkol na naman sa katamaran ko at pagiging pasaway yan, wala ka nang magagawa doon. Sina papa at mama nga, sumuko na lang kasasaway sa akin. Manawa ka naman, ate. Sawa na ako para sa kaalaman mo. Excuse me lang pero wag niyo naman akong itsapuera. Sa lagay, parang saling ket-ket lang ako sa usapan niyo. Wag naman ganun. Ano ba kasing sasabihin mo? Wala naman, pero gusto ko lang maramdaman na welcome ako sa bahay niyo. Bakit ko naman gagawin yun? Kabit ka lang naman ng kapatid ko. Hoy, Ate sobra ka naman. naman magsalita. Oh, bakit? Totoo naman sinabi ko, di ba? Kahit kabit ako, may damdamin pa rin akong marunong masaktan. Wow! Kung sabihin ko mas masakit pa rin yung ginawa mo sa asawa ng kapatid ko kaysa dyan sa nararamdaman mo, no? Para yan lang, dinadaing mo na? Hindi ko naman siguro kasalanan kung mas binahal ako ng kapatid niyo kaysa sa dati niyang asawa. Sa bagay, ako na to eh. Diba babe, ako na to eh. Oo, babe ko. Ay, nako, napaka-ilusyonada. Tama na nga ang pagsasalita mo ng ganyan sa girlfriend ko. Kung di mo kayang tanggapin si Abilene, sana respetuhin mo na lang siya. Marunong ako rumispeto sa taong karespe-respeto. Naku, talaga naman. Napaka-kontrabida mo talaga sa buhay ko kahit kailan.
Ako pa ang kontrabida? Nakakabwisit mga desisyon mo sa buhay? Tapos walang hiya ka rin sa part na sinama mo pa talaga rito sa pamamahay natin yung kabit mo para ipakilala sa akin. Saka umuhugot ng tapang, ha? Inborn na sa akin yun. Pati kapal ng mukha, inborn na rin sa'yo eh. Pareho kayo ng babaeng yan, oh. Oh, bakit naman ako nadamay bigla? Di ba ayaw mo nang ni-echipuera? Ayan, dinamay na kita para wala ka nang masabi dyan. Grabe ka na talaga sa akin, Ate Rima. Huwag mo nga ako maate-ate dyan. Ilang taong ka na ba? 32 na ako. 30 pa lang ako para sa kaalaman mo. Talaga? Pero mas mukha kang 40 sa paningin ko. Tapos ako tingin sa akin ni Babe 22. Di ba babe ko? Oo, babe ko. Sabi sa'yo eh. Papa Dudut, sobra ang galit ko sa aking kapatid dahil sa kakapalan ng mukha niya nang sinama niya sa bahay at pinakilala sa akin ang kabit niya. Hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng kahihiyan para gawin ang bagay na yon, pero nakakabilib talaga sila. Gustong gusto kong balatan ng buhay si Edric ng mga panahong yon, pero pinigilan ko na lamang ang aking sarili. Sa uli wala na rin akong magawa lalo at sinabi ng parents ko na hayaan na lang daw si Edric at ang bago niyang karelasyon na tumira sa bahay namin. Yung asawa naman daw niya ang umalis kasama ang bata kaya wala na raw silang magagawa doon. Sa totoo lang ay sobrang dismayado ako sa mga magulang namin dahil lumalabas na kinukonsente na naman nila ang katarantaduhan nito. Grabe, Papa Dudut, ang ginagawa ng kapatid ko at para sa kanila ay wala lang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tulad ng bili ng parents namin ay pinakisamahan ko ang kabit ni Edric sa pamamahay namin kahit na sa totoo lang ay surang-sura ako sa pagmumukha niya. Para sa akin ay hindi siya ang dapat nakatira sa bahay namin kundi ang totoong asawa at anak ng kapatid ko. Alam ko na hindi ko na kontrolado ang mga nangyayari pero patuloy ko pa rin sinisisi ang kapatid ko dahil hinayaan niyang masira ang pamilya nila. Dahil walang trabaho si Abeline ay si Edric ang nagtatrabaho. Aaminin kong nagulat ako kasi kaya naman pala ng kapatid ko na magmanat ng buto at hindi lang umasa sa padala ng mga magulang namin. Nakakapanghinayang lang na sana'y noon pa niya yon naisip. Dahil nasa trabaho si Edric, ay si Abeline ang madalas maiwan sa bahay namin at kung wala naman ako sa studio ay sa kwarto ko ginagawa ang aking trabaho. Kaya naman hindi talaga maiwasan na mag-cruise ang aming landas ng kabit ng kapatid ko. Ate Rima, pwede bang mag-request ng ulam mamaya? Kasi nagsasawa na ako sa purong isda. Ganun ba kayo rito sa bahay? Wala bang karne naman? Lapit na ako magkakaliskis at buntot oh. Ay wow! Ikaw pa talaga na walang ambag sa pagtira rito sa bahay ang malakas sa loob mag-request ng ulam? Sobra ka naman sa walang ambag. Totoo naman eh. Kaming lahat dito, pati na rin mga magulang namin ay nagtatrabaho. Ikaw lang ang buhay reyna rito. Bagay talaga kayo ng kapatid ko kasi nagbuhay hari rin niya nun sa dati niyang asawa eh. Balita ko nga yung asawa ni Babe ang nagtatrabaho at hindi siya. Pero di yun uubra sa akin dahil gusto ko may provider's mindset ang lalaki. Para naman may pambubuhay siya sa amin ng magiging anak namin. Yun ang ideal man ko. Kung yan palang ideal man mo, sana sinama mo na rin doon na hindi pamilyado yung lalaking makakarelasyon mo. Hindi ko naman siguro kasalanan na single ang pakilala sa akin ni Edric noon. Tapos nagkagustuhan na lang kami. Huli na nung inamin niya na may asawa at anak na pala siya. Oh, alam mo naman pala eh. Pero bakit pinagpatuloy mo pa rin ang pakikipagrelasyon sa kanya? Na-in love na nga kasi ako. At wala na akong magagawa kasi tumibok na yung puso ko para kay Edric. Wala raw magagawa. Ang sabihin mo, ginusto mo rin talaga na manira ng pamilya ng may pamilya. Bakit ka ba ganyan sa akin?
Kailan mo ba ako hindi susungitan o iinsultuhin sa tuwing nag-uusap tayo, ha? Hindi porket ate ka ni Edric, akala mo hindi na rin kita papatulan. Dapat ko bang ipagpasalamat yung di mo pagpatol sa akin? Kilala kitang mahilig pumatol, lalong-lalo na sa may asawa. Bakit ba kasi tayo nakarating dyan? Nagre-request lang naman ako ng masarap na ulam mamaya. Kapal talaga ng mukha mo! Hindi ka kapala ng mukha yon kasi may karapatan naman ako. Wawa? Anong karapatan yun? Ni magwalis ng sahig kahit ang dumi na at marami nang nagkalat na buhok, ni hindi mo man lang magawa. Puro ka na lang higa, hilata at panay ka rin cellphone. Sa umaga di mo man lang mapaglutuan ng almusal yung kapatid ko kaya laging gutom bago pumasok ng trabaho. Di mo rin siya mahandaan ng pananghalian kasi tirik na ang araw pero naghihili ka pa sa higaan. Sinubukan ko naman ipagluto ng almusal si Edric, kaso nasunog ko lang yung itlog sa bacon kaya hindi niya na nakain. Tapos nung pinabaunan ko siya ng pananghalian, nagreklamo siyang hilaw daw yung kanin. Kaya ending, nag-order na lang siya ng makakain niya online. Simula nun, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako makikialam sa kusina niyo. Kaya pala pati paghuhugas ng pinggan ng mga pinagkainan nyo naman hindi mo pa magawa? Ano ba ako rito? Katulong nyo? Tagaluto ng pagkain nyo, tagahugas sa mga pinagkainan nyo? Kasi kung oo, sobra namang kakapal ng mukha nyo. Huwag ka nang magalit. Pamilya naman tayo, di ba? Excuse me? Hindi tayo pamilya para sa kaalaman mo. Kahit kailan, hindi mo mapapalitan ang posisyon ng asawa ni Edric sa pamamahay na to. At kahit kailan, hindi kita ituturing na kaano-ano. Mangilabot ka nga sa pinagsasasabi mo. Alam mo, ayaw din naman kitang maging pamilya eh. Mamaya, mahawa pa ako sa kasungitan mo, di maaga naman akong tumanda at pumangit niyan. Sinasabi mo bang mukha ko matanda at pangit? Ay, hindi lang mukha kasi matanda ka na talaga sa kapangit. Papadudot wala akong masabi sa kakapalan ng mukha ni Abeline. Biglang bumalik ang lahat ng galit ko sa kanya dahil sa pagsira niya sa pamilya ng aking kapatid. Gusto ko sana siyang sabunutan ng mga panahong yon. Pero nagpigil pa rin ako dahil ayokong ibaba ang aking sarili na kapantay niya. Alam ko na maling magtanim ng galit sa isang tao pero hindi ninyo ako masisisi kung bakit ko nararamdaman yon ng mga panahong yon. Habang tumatagal ay nagiging masikip na ang pamamahay namin para sa aming tatlo, nina Edric at Abeline. At kahit na nagsabi na ako noon sa mga magulang namin na gusto ko nang bumukod, ay hindi nila ako pinayagan. Ayaw din naman daw kasi nila na maiwan lagi sa bahay ang kinakasama ng kapatid ko, lalo at nagtatrabaho ito. Wala akong nagawa sa pakiusap ng parents namin kundi ang sundin sila. Mabilis na lumipas ang isang taon, Papadudot. Pinakisamahan ko ng maayos ang kinakasama ng kapatid ko pero hindi pa rin talaga mapigilan ang pagbabanggaan namin ni Abeline kahit na anong lawak ng pangunawa ko sa kanya, Papadudot. Naman ang damit na to. Tingin ko bagay sa akin to eh. Sukatin ko nga mamaya tapos paresan ko ng magandang sapatos at alahas. Grabe, fashionista rin pala tong ate ni Babe. Akala ko may samanang talaga manamit. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Anong sinabi mo? Ako ba talaga ang gaga? Nagulat lang naman ako, ate. Huwag mo nga ako maate-ate dyan. Tsaka bakit mahawak yung damit ko, ha? Bitiwan mo nga yan! O ayan, binitawan ko na. Kalma ka lang. Para kang dragon na bubuga ng apoy anytime. Sana nga dragon na lang ako para mabugahan kita ng apoy hanggang matusta ka. No, wag. Sayang naman ang pampaputing sabon at lotion na binili sa akin ni Babe. Kainis ang arte mo talaga. Ikaw naman, napakasungit mo. Hindi ba pwedeng nagandahan lang ako rito sa damit mo? Sa napadaan ako dyan sa tapat ng kwarto mo tapos bukas ang pinto. Kaya pumasok ka na at nangialam. Hindi naman pangingialam yon. Pangingialam pa rin yon kasi hindi mo namang gamit yan. Saka ang lakas ang loob mong pumasok sa kwarto ko. Paano kung hindi lang pala yung damit ko ang pinakialaman mo? Uy, hinay-hinay ka sa pananalita. Masama ang mambintang. At masama rin ang pumatol sa may asawa at manira ng pamilya.
Alam mo, sumusobra ka na talaga sa mga pinagsasasabi mo sa akin. Hanggang ngayon ba naman hindi mo pa rin ako matanggap bilang parte ng pamilya nyo? Okay naman sa akin mga magulang nyo. Ikaw lang talaga yung may issue. Kahit kailan, hindi kita matatanggap na parte ng pamilya namin. Sana alam mo yan kasi pinasok mo nga yung ganitong sitwasyon. Saka wag mo na rin hinging respetuhin kita, wala ka naman nun. Sobra ka na! Nakakasakit ka na sa mga sinasabi mo. Dapat sa'yo sabunutan! Aray ko, iwan mo ko! Hindi kita bibitawan kasi puno-puno na ako sa'yo! Ganon! Sige, magsabunutan tayo hanggang wala ng bukang isa sa atin! Aray ko! Aray ko! Edric! Edric, tulungan mo ako! Magpatulong ka pa kay Edric, pagbubuhuling ko lang kayo! Anong nangyayari dito? Tanong-tanong ka ba? Hindi mo ba nakikita na sinasabunutan ako ng ate mo? Ikaw kayang unang na nabunot sa atin! Mabuti pa tigilan nyo na nga yan. Para naman kayo mga tanga eh. Yang babaeng lang yan ang tanga dahil siya lang naman ang pumasok sa kwarto at nangialam ng mga gamit ko. Pagsabihan mo nga yan! Pagsabihan mo rin yung ate mo, babe. Kasi pinagbibintangan niya ako. Paano di kita pagbibintangan? Sige nga! Kahit nahubaran mo pa ako ngayon, wala akong kinuha sa'yo. Kung wala namang nawawala, mali naman yata na pagbintangan mo si Abilene, ate. So true ka dyan, babe. Sa ngayon wala pa. Pero anong garanti ako na hindi niya gagawin yon? Pumasok na nga siya sa kwarto ko at nakialam ng gamit ko, di ba? Bakit mo naman kasi ginawa yun, babe? Kasi, basta. Bastahin ko mukha mo eh. Babe, oh. Pwede ba, ate? Manahimik ka na nga dyan. Tagal-tagal na ni Abilene dito. Pero hindi pa rin mawala-wala yung issue mo sa kanya. Sumusobra ka na talaga. Isusumbong na kita kay na mama at papa. Ako ba talagang sumusobra? Kamusta naman kaya kayo ng kinakasama mong yan? Kung sumusobra na pala kami, bakit di ka na lang umalis dito sa bahay? Kahit gustong gusto kong umalis, ayaw naman nila mama at papa kasi wala na silang tiwala sa inyong dalawa. Pero grabe na talaga kasi malapit-lapit na ako masiraan ng ulo sa inyo. Alam mo, Edric, ikaw talaga may kasalanan nito eh. Papadudot, sobrang sama ng loob ko sa kapatid ko at sa kinakasama niya ng mga panahong yon. Hindi ko na sila mapakisamahan at nasusura na ako sa mga pagmumukha nila. At kahit na gustuhin ko mang umalis ay hindi ko magawa dahil ayaw kong payagan ng magulang ko. Sinubukan ko naman na tanggapin si Abilene sa pamilya namin pero hindi ko talaga kaya. At hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Sana ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Pero tingin ko naman ay alam ko na. Sadyang gusto ko lang na may mag-push sa akin para gawin ng bagay na naiisip ko. Sa kasalukuyan ay buntis na ang kinakasama ni Edric at mas naramdaman kong lalong lumiit ang bahay namin para sa aming tatlo. Tingin ko ay hindi rin naman talaga alis ang kapatid ko kasama ang kabit niya sa pamamahay namin kaya gusto ko ulit kausapin ang mga magulang namin na payagan na akong bumukod. Alam ko na hindi ko na dapat dini-stress ang sarili ko tungkol sa bagay na ito pero malaki kasi ang epekto ng mga desisyon ng kapatid ko sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana po ay mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories. Babasahin ko po lahat ng mga komento at suggestions ng mga kabarangay natin sa kung ano nga ba ang pwede kong gawin. Maraming salamat po and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rima. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.